Noong 14 pa lamang si Kichi at musmus pa ang bunso niyang kapatid na si Percy, iniwan na sila ng nanay niya. Sumama sa tatay nilang walang ibang pinlano kundi ang mag-abroad. Wala rin naman kasing pake ang kanilang tatay dahil hindi naman dapat sila pinanganak sa una pa lang. Pero ang nanay niya may gustong iluwal sila. Ngunit sa huli, isang matinding sakit ang naiwan kina Kichi at Percy sa murang edad. At nang maiwan sila ng kapatid niya sa poder ng tita Lenny nila, doon sila tumira. Mabait ang kanilang tita Lenny. Ngunit ang asawa nito'y hindi gusto ang kanilang presensya. Kesyo may pinapakain na nga nagdagdag pa. At dahil nga mabuting asawa ang tita Lenny nila, kinondisyon nito ang asawa at sinabing hanggang mag-18 lang si Kichi nila matutustusan ng magkapatid. Umabot din sa puntong nabiktima ang tita nila sa isang malaking scam kung saan nawalan to ng pera. At hindi na matustusan pa ang mga kailangan ng magkapatid dahil ang natitiray sapat lang sa pamilya nito. Hindi man lang pinaabot ng 18 si Kichi. Agad siyang naghanap ng trabaho upang matustusan ang pangangailangan nilang dalawa ng kanyang kapatid. Tuition ng bunsong kapatid, pangunahing pangangailangan, at maging upa ng kanilang kasalukuyang tinitirahan. Triple ang trabahong tinatanggap niya sa kada araw. Cleaner ng hotel sa umaga hanggang hapon, waitress sa isang club paggabi, at nagiging delivery rider sa madaling araw. Hindi na nga rin siya halos makatulog para lang makapag-ipon ng pera mula sa mga tinatrabaho niya. Basta para sa kanya at kay Percy handa naman siyang sumugal. Ayaw kasi niyang nakikita ni Percy na naghihirap sila, kahit halata naman. Ngunit bilang bunsong kapatid, sinikap niyang hindi makagawa ng anumang ikakasakit ng ulo ng ate niya. 12:00 na ng tanghali at napagdesisyonan ng dalaga na umuwi na lang muna at bumalik na lang kapag shift niya na ulit. Mabilis siyang pumara ng jeep at nakapagsiksikan pa talaga para lang maabutan ng kapatid. Ayaw kasi niyang nadadata ng kapatid na nakaalis nang walang dalang baon. Nasasaktan siya bilang ate ni Percy. Hindi naman din bago sa kanya pero naaawa siya dito. Hindi lang din nagtagal, pumara na siya sa tapat ng tinutuluyan nilang apartment. Pagkatapos mag-abot ng bayad, bumaba na siya agad. Patakbo niyang tinahak ang daan patungo sa ika-4 na palapag kung saan nandun ang kwarto ng silid ni Percy. Hinihingal siya pero sinikap niyang hindi makaramdam ng anumang pagod. Hanggang sa hindi nagtagal na abutan pa niyang bukas ang pintuan ng apartment nila. Ay, buti na lang, nandito pa yung kapatid ko. Agad niyang binaba ang bag sa sofa na gawa sa kahoy at agad dumiretso ng kusina. Naabutan pa niyang kumakain ang kapatid kaya napahinga siya ng maluwag. O ate, pinagpapawisan ka? Okay ka lang? Tanong ng bunsong kapatid niya, saka nagsali ng tubig sa baso at binigay sa kanya. Mabilis din naman yung kinuha ng dalaga at uminom. Mabilis na naging paglagok niya ng malamig na tubig. Nauuhaw kasi siya, kakahabol para lang maabutan ng kapatid. Nang maubos niya ang tubig, hinarap niya ang kapatid na nagpatuloy din sa pagkain. Akala ko umalis ka na eh. Bakit ate? Agad din namang umalis si Kichi sa kusina at nagtungo sa kanilang sala. Binuksan niya ang kanyang wallet at kumuha ng 150 saka binigay sa bunso. Oh, pasensya ka na ah. Yan lang may bibigay ko sa ngayon. Nagtitipid pa talaga si ate eh. Agad namang natigilan si Percy sa pagkain. Ate, sobra na to. Okay lang naman ako. Umiling agad si Kichi. Okay? Okay ba yung naglalakad ka papunta eskwelahan mo sa ilalim na mainit na araw, Percy? Napayuko naman ang kapatid niya. Ayaw ko na naman po pasakitin yung ulo niyo, ate eh. Tsaka, kailangan pa rin po natin bayaran tong renta dito sa apartment buwan-buwan kaya ayos na sa akin na maglakad na lang muna para hindi mabutas yung bulsa mo. Sa dami ng gastusin. Lumapit siya sa kapatid at niyakap. Tila naluluha siya sa sinasabi nito. Hindi niya inaasahang nararamdaman ng kapatid niyang naghihirap din siya. Kahit pa man ayaw nito iparamdam o ipakita, talagang malakas ang pandaman ni Percy para sa ate niya. Pagkatapos na isang mahigpit na yakap sa kapatid, umupo siya sa harapan at hinawakan ang magkabilang pisngi nito.
Hayaan mo, kapag si ate na-promote sa isang trabaho niya, hindi na tayo maghihirap ha. Basta, sinusubukan ni Kichi na hindi pumiyok sa harap ng kapatid. Basta ipangako mo kay ate na kahit anong mangyari mag-aaral ka na mabuti ha. Hinding-hindi mo pababayaan yung pag-aaral mo. Dagdag niya at tumangutang-ulang ang kanyang kapatid bilang sagot. Pagkatapos naman din ang masinsinang pag-uusap ng magkapatid, umalis na si Percy para sa eskwela. Nagpasalamat siyang muli kay Ate Kichi niya dahil sa binigay na baon nito. Si Kichi naman, nagpahinga lang pagkatapos. Sumapit ang 2:00, nagising siya dahil sa alarm. Pagtatrabaho na naman sa hotel room bilang cleaner, ang aatupagin niya. Mabilis niyang kinuha ang backpack niya at nilagyan niya ng uniforme para sa trabaho. Pagkatapos niyang maligo, sinuot niya ang uniforme bilang cleaner sa isang hotel. Nagbook lang siya ng masasakyan dahil hindi naman kalayuan ang hotel mula sa apartment nila. Sa kabutihang palad, nakarating siya agad. Magandang hapon po. Maligayang bati niya na makapasok sa staff room. Agad niyang hinubad ang suot na packbag at mabilis na binuksan ang locker niya para ipasok to doon. Blooming natin ah. Anang kasamahan niyang si Chris. Naku, nambobola ka na naman. Pasensya ka na pero wala akong pera. Dagdag nito, dahil alam niyang manghihiram ng pera ang kasama niya. Gumusto din naman si Chris. Grabe ka naman. Di ko pa nga nasasabi talaga yung tukoy ko eh. Alam mo na. Nang matapos si Kichi sa paghalungkat ng mga gagamitin niya mula sa locker, hinarap niya si Chris. Chris, didiretsahin na kita. Kahit pa man 3 yung kinukuha kong trabaho, short pa rin talaga ako sa pera. Bayad sa renta, baon ni Percy, pang tuition niya. Tumangutango naman si Chris. Alam ko na yan. Okay lang din naman kasi alam ko naman din kayo-kayo na lang din ni Percy ang pumubuhay sa sarili niyo. Saad ni Chris sa kanya. Huminga ng malalim si Kichi at kalaunan na patawa na lang din. Alam mo na talaga mga isasagot ko, no? Malamang, no? BFF kaya tayo. Sagot ng kanyang katrabaho. Hindi na rin nagtagal, nagsimula na silang kumilos para puntahan ang mga hotel room na dapat nilang linisin. Iba rin ang assigned spots nila ni Chris dahil sa kusina at event hall ito na-assign, habang si Kichi naman sa mga hotel rooms. Tulad ng nakasanayan, nagtutulak siya ng cart na may cleaning materials, saka pumasok sa elevator. Pinindot niya ang floor kung saan siya unang maglilinis. Room cleaning service! Aniya pagkatapos ng 3 katok. Ganito siya kung umasta bago papasok sa hotel room para ma-inform kung sino man ang nasa loob o kung gusto niyang malaman kung may tao ba sa loob ng mga kwarto. Ito ang naging unang bread and butter niya simula na makapasok siya dito noong edad na 17. Hindi kasi siya pwede sa iba pang trabaho dahil menor de edad pa. Ngunit ang hotel na pinasukan niya para sa trabaho, nakakita ng potensyal na talagang masipag siya. Kaya, otomatiko itong natanggap. Buong oras, puro paglilinis lang ang ginawa niya. Kahit pa naiinitan na rin siya, hindi niya ininda ang init at pagod. Basta sa pangarap at pagsisikap na mabuhay silang magkapatid, gamit ang lahat ng paghihirap niya, gagawin niya. She is willing to risk everything. Hanggang sa napadpad siya sa huling palapag na nasa pinakatuktok ng hotel. Sa parte ng hotel na yon, walang masyado nagpupunta ron ng mga cleaner dahil takot daw silang makakita ng monster. Pero iba si Kichi. Wala siyang pakialam kung anumang monster ang tinutukoy ng mga ito. Basta para sa kanya magtatrabaho siya. Unang beses lang din niya kasing ma-appoint bilang cleaner sa palapag na ito dahil iba palagi ang naka-assign dito. Ngunit kalaunay, hindi rin naman nagtagal. Monster na sinasabi nila. Baka naman guni-guni lang nila yun. Aniya sa sarili, habang mariin ang kapit sa pangtulak na dala niyang cart. Pero kahit pa kumbinsin niya ang sarili, natagpuan niya ang sarili na napapalunok ng malalim. Agad din naman siyang umiling, binaliwala kung anong bumabagabag sa kanyang isip. Ayaw niya maapektuhan nito ang kanyang trabaho gaya na nakasanayan. Masipag siya, kaya gagawin niya ang trabaho niya.
Isinuot niya sa magkabilang tenga ang earbuds at nakinig ng musika. At bago pa man siya magpatugtog, kumatok muna siya sa isang kwarto sa itaas ng palapag. Isang kwarto lang kasi ito pero ramdam niyang malawak ang nasasakupan nito sa loob, kaya malamang aabutin siya ng ilang oras bago ito matapos. Kumatok siya ng unang beses, walang sumagot. Pangalawa, wala pa rin. Hanggang sa umabot siya ng pang-apat, wala pa rin talaga. Room cleaning service! Halos pumiyok na lang din siya kakasigaw nang nakasanayan niyang intro bago pumasok sa isang kwarto. At nang makutuban niyang walang tao, maingat siyang pumasok doon. Binuksan niya ang buo ng pintuan, saka binalikan ng cart at tinulak to papasok. Saka muling sinara ang pintuan ng silid. Tao po! Pasigaw niyang tawag. Ika-5 beses niya yung inulit ngunit wala namang sumagot sa kanya. Kaya nagsimula na siya maglinis. Pumili muna siya ng musikang palagi niyang pinakikinggan habang naglilinis siya ng kwarto. Pinili niya yung nakakaindak para ganahan ang sistema niyang kumilos. Linis dito, linis doon, pinagpapawisan na siya, ngunit may isa pa siyang hindi nalilinisan. Ang kwarto. Penthouse na kasi ang nasa itaas. Pinagawa lang yata para sa isang naninirahan dito. Napaisip naman ang babae. Paano kung artista? Bulong niya sa sarili. Umiling kaagad siya. Imposible yon. Imposibleng may artista dito. Narating niya ang kwarto ng kung sino man. Ang naninirahan doon sa bakanteng silid ng buong palapag. Pagbukas niya, nagulat siya sa nakita. Patang kalat. Tila nawindang siya sa bumungad sa kanya na buksan niya ito. Sa isip-isip niya, kwarto pa ba yun? Upugad ng kung anumang hayop na tumitira doon. Tulak-tulak ang cart na may lamang mga kagamitang panglinis. Nakangangalang siya at di makapaniwalas na napasukan. Monster nga. Bulong niya sa sarili. Ngayon wala siyang ibang opsyon, kundi gawin ang trabaho niya. Maliban sa isiping yun, malaki din na naging alok na bayad sa kanya kapag malinis niya ang lahat. Pero, hindi na ba din niya alam na parang dinaanan pala ng bagyo ang kwarto na ito? Inuna niya muna ang pag-aayos ng mga nagkalat na mga gamit sa mesang hindi kalayuan sa kama. Sinunod niya rin ang closet na kung saan parang binagyo at hindi masabi kung tao pa ba yun naninirahan dito? At na matapos siya doon, inayos niya naman ang kamang magulo. Namewang pa siya at bahagyang nagtaka kung saan magsisimula. Hindi na kasi maitsurahan ang kama. Pero siguro magsisimula siya sa malaking kumot na kulay asul. Magsisimula na sana siya ngunit na matanggal niya ang kumot sa kama, tila naging bato siya sa kinatatayuan. Hindi makagalaw at gulat na gulat sa nakita. Sino ba naman ang hindi magugulat kung pagkuha pala ng kumot ay mga nagamit na ng mga contraceptives ang bumulaga sa kanya. Mahigit 10 supot na may laman pa ring alam niyang ayaw niyang isipin o bigkasin. Hanggang sa napasigaw siya. Tila sinakop ng sigaw niya ang buong palapag nang malamang hindi lang pala ang mga nagamit na contraceptives ang makikita niya, pero pati na rin ang gumamit noon. Isang malagrikgad ang katawan ng binata ang bumulaga sa kanya. May tumutulo pang iilang butil ng tubig na halatang galing lang sa pagligo. Walang ibang takip ang hubad nitong katawan, kundi ang tuwalyang nakayakap lang sa bewang nito. Stop shouting, woman! May diin na wika ng lalaki sa lingwaheng Ingles, ngunit hindi natinag si Kichi at mas nagsusumigaw pa siya dahil hindi niya alam ang gagawin. What an annoying woman you are! Padabog na sabi ng lalaki. Saka naglakaway palapit sa dalaga at tinakpan ang bibig nito upang maiwasan na ang pagsigaw. Ngunit paano naman may iwasan kung aksidenteng nalaglag ang tuwalya ang nakatapos sa bewang nito? Tila nanlambot ang tuhod niya at bigla na lang din siyang napaupo sa sahig. Habang hindi pa rin siya makapaniwala. Monster nga! Sigaw niya. Muli na namang sumigaw ang babae, na siya ring nagpapraning sa binata at dali-daling kinuha ang tuwalyang nahulog. Muli niya itong hinapit sa katawan nito, hinigpitan ng pagkakahapit para hindi nabigyan pa ng kasunod na trauma ang babae. Pasensya,
But can you stop shouting? Ang ingay mo eh. Inis nitong bulyaw sa dalaga. Nagulat si Kichi at napatahimik. Malamang, sino hindi sisigaw kung ito yung maabutan ko? Abe, pasensya rin. Hindi ko alam na nandito ka pala para maglinis. Umirap siya at tumayo mula sa pagkakaupo. Para naman bago sa paningin mo eh. Bulong ng lalaki sa sarili. Ngunit narinig pa rin ni Kichi. May sinasabi ka? Wala. Masungit itong sagot pabalik. Maglinis ka na lang dyan. Sa banyo na lang ako magbibihis. Baka mamaya silipan mo pa ako eh. Gulat na napaawang ang labi ni Kichi sa narinig. Hindi niya inaasahang maririnig niya yun mula sa lalaki. Nakatalikod na siya pero mukhang hindi niya yun magawa agad dahil mas pinili niyang pakitaan ng lalaki na isang malditang aura. Nakataas ang kilay, nakakrus sa mga braso sa dibdib. Hep, hep! Ang assuming mo naman ata, mister, kung sino ka man. Singhal niya sa binata. Agad din namang namewang ang binata at sumilay sa bibig nito ang ngisi. Tinignan niya si Kichi mula ulo hanggang paa. Kahit pa man hindi nga gustong husgahan ang babae sa pamamagitan lang ng mata, wala na siya magagawa. Bago pa man niya maisip yon, nahusgahan niya na ang babae. Ako? Assuming? Tanong niya sa kahumakbang papalapit ulit sa dalaga. Atras naman ang atras si Kichi. Kahit pa may musika sa kanyang earbuds, tila mas malakas naman ang kabog ng kanyang dibdib. Heto na naman, at rumesbak na naman ang pagkamanyak ng binatang nasa harapan niya. Lumapit ito, inilapit ang katawan sa kanya. Napapikit na naman siya, dahil hindi alam kung anong posibleng mangyari. Baka mahalikan siya nito. Nagwawala ang kanyang utak, na sobrang lapit nilang dalawa ng binata ngayon sa isa't isa. Ramdam ng dalaga ang mainit itong hininga. Dumidikit sa pisngi niya ang amoy ng hininga ng lalaki. Alam niyang hindi niya yun kayang gawin. Kung maghahalikan man sila, hindi niya kaya. Ayaw niyang makuha ng estrangherong ito ang kanyang unang karanasan sa halik. Hindi nga rin siya marunong humalik. Sa kabilang dako naman, napangisi naman ang binata sa nakita. Nakita niyang napakapit ang babae at tila ninenerbiyos. Napatanong siya sa isip kung may karanasan na ba ito. Pero base sa ganitong akto, mukha itong inosente. At yun ang pinaka hindi niya gusto sa isang babae. Ang inosenteng tipo. Relax, miss. Hindi kita type. I don't like virgins. Malalim ang tonong bulong ng lalaki. Napadilat naman si Kichi. Automatiko siyang napatingin sa mukha ng lalaki na nasa harapan niya. Malapit pa rin ang pagitan nilang dalawa sa isa't isa, kaya mas close-up niyang nakikita ang mukha ng lalaki na ngayon ay nakangisi at tila inaasar siya. Muli siyang nagtaas ng kilay at dahil nga sa sobrang lapit na mukha nilang dalawa sa isa't isa at may kataasan ng lalaki, bigla niya itong inuppercut gamit ang kanyang ulo. Napaungol ang lalaki sa sobrang sakit. Hinawakan nito ang panga na nasaktan sa lakas ng pagtama ng ulo ni Kichi dito. Deserve mo yan. Yan ang nababagay sa'yo, manyak ka? What? So gwapo kong tumanyak? Napasinghal naman agad ang binata. Baka nakakalimutan mong mas ikaw ang nakakita ng junior ko. Your eyes just got a free access on my thing down here. Malalim na saad ng lalaki, medyo galit ngunit may bahagyang panunokso. Sinabayan pa ng tingin sa ibaba nito. Halos hindi naman maintindihan ni Kichi ang sarili. Kung sino pa ang may atraso at palaging iniipit, siya pa yung may gana magsabi ng manyak sa dalaga. Tables have turned, really. Pero sa totoo naman, wala naman pakitalaga si Kichi patungkol sa nakita niya. Kahit buong katawan ng lalaki nakita niya, wala siyang pakialam. Tsaka hindi niya naman kasalanan na makita niya yung iniingat-ingatan ng lalaking yun. Hindi naman siya nagtapis ng ganun kaluwag sa katawan, di ba? Yung binata naman na manyak, kaya bakit parang kasalanan niya pa? Sa inis niya, tinulak niya ang lalaki upang magkaroon sila ng distansya. Ang assuming mo talaga no? Kung sino pa yung nakahubad na pwede naman sana magbihis na lang ngayon, hindi pa talaga nagbihis. Napaawang naman ang bibig ng binata dahil sa narinig.
Alam niya sa sariling, gagawin niya na dapat yon. Ngunit dahil sa pahikipag-argumento na udlot pa. Hanggang sa nagdesisyon ng lalaki na hindi na patulan ng babae at iniwan na itong mag-isa sa silid para magpunta sa banyo at makapagbihis na bago pa siya tuluyang ginawin. Si Kichi naman, halatang hindi makapaniwala sa nangyari. Diring-diri siya na parang aalis na sana. Ngunit naalala niya kung gaano kalaki ang ibabayad sa kanya kapag natapos niya linisin ang silid na ito. Kaya naman nagsimula na siyang magligpit. Nang matapos niya agad ang trabaho bago pa man makalabas sa banyo, ang manyak na binata. Ayaw man niyang isipin, hindi pa rin mawawala sa sistema niya ang pagkabilib na talagang mahigit 10 ang supot na nagamit ng lalaking ito. Oh my God! Talaga bang malakas ang stamina nito? Tanong niya sa sarili. Kunot ang noo. Ngunit agad din namang umiling at naglinis na lang din. Hindi nagtagal natapos na rin siya. Hindi pa man nakalabas ang binata. Nagawa niya na ang kailangan tapusin. Dire-diretso na ang kanyang pag-alis at di niya na nagawa pang magpaalam dito. Masyado siyang nahiya sa nangyari. Napaaway pa siya at nagulat sa nakita. At literal na hindi niya masikmura ang magpaalam at makita pang muli ang binata. Sumapit na rin ang gabi at natapos na ang shift niya sa hotel. Kaya nag-iba na siya ng suot. Suot niya ngayon na isang puting long sleeve at itim na stretchable buttock wrap work skirt. Kung titignan ng iba'y para siya magtatrabaho sa opisina ngunit hindi naman talaga. Sa isang bar ang sunod niyang papasukan. Gaya na nakasanayan, pagkapasok niya sa staff lounge ng club, naroon na ang mga kasamahan niya. Siya lang ang pinakabata dahil nasa late 20s at early 20s na mga kasama niya sa trabaho. 19 si Kichi nang mamasukan siya sa club. Sa murang edad niya hindi pa siya nagawang bastusin dahil protektado siya ng mga kasamahan niya at maging ang manager ng club. Panggabi lang din niya ito trabaho dahil patay na ang ilaw at tanging mga neon lights lang at kung anong pampasigla ng party club ang nakabukas, which means hindi siya makikita o makikilala ng kung sino. Kamusta ang trabaho, Neng? Bungad na tanong sa kanya. Nang mas malapit niyang katrabaho, si Ate Pauline. Napatingin siya rito, habang ang mga kamay nagpatuloy sa pagligpit ng bag sa locker niya. Okay naman, teh. Ganun lang din po, nakakapagod pero laban pa rin. Ganyan nga, kahit na ang pait ng mundo sa atin, kailangan pa rin natin magtrabaho. At lumaban, kailangan natin matutong tumayo sa sarili nating paa. Tumango naman si Kichi at tipid na ngumiti. Oh, ba't ganyan na reaksyon mo? Muling tanong ni Pauline na makutuba na parang hindi maganda ang ayos ni Kichi. Umiling siya sabay sabing, wala ate, ayos lang talaga ako. Natatawa niyang sagot pero hindi yun nagawang bilhin ni Pauline. Dahil mas nanaig dito ang pakiramdam na nagsisinungaling si Kichi sa kanya. Isa, sasabihin mo sa akin o hindi? Wala nga po ito. Anong wala? Itipid ka kong umiti. Kanina ko pa napapansin niyang malalim mong buntong hininga. Hindi ka okay, sige na. Dali na't sabihin mo na kung ano ba talagang problema. Start na shift natin ilang minuto na lang. Napabuntong hininga naman si Kichi at tila wala na ibang choice kundi sabihin na lang. Kasi ano? Nagdadalawang isip pa si Kichi kung itutuloy niya ba ang pagkukwento. Pero mukhang nag-aabang na talaga si Pauline kaya wala na siya iba mapiling option kundi sabihin. Kasi doon sa trabaho ko may nakita ako. Ano nakita mo? Yung ano. Tila naging tuyo ang lalamunan ni Kichi na nagdadalawang isip pa siya kung itutuloy ba niya o hindi. O wala ate. Sinubukan niyang ngumiti pero napairap lang si Pauline. Hindi kasi ito naniniwala sa sinasabing wala ni Kichi. Para sa kanya, hindi siya pinanganak kahapon para paniwalaan ang sagot nitong yun. Ikaw, depende yan sa'yo. Basta, wag mong kalilimutan yung sinabi ko sa'yo Malalaman ko rin ang resulta ng pagsisinungaling mo. Hindi mo alam baka mamaya. Bigla ding dumating yung karma. Dismayado ang saad ni Pauline kay Kichi. Kumunot ang kanyang noo sa sinabi ng katrabaho.
Basta ang alam niya wala siyang ginawang masama. Malalim ang naging pagbuntong hininga ni Kichi nang marinig yun mula kay Pauline. Palagi niya itong pinagkakatiwalaan sa mga bagay-bagay. Ngunit, alam din niya siguro na mas mabuting kanya na lang muna yung nakita niya at naranasan niya kanina. Kahit pa man gusto niyang sabihin yun sa tinuturing niyang ate. Hanggang sa hindi niya na ito nakausap dahil nauna itong lumabas dahil oras na ng shift nila. Kanya-kanya sila ng table na binibisita at pinagsaservan. Marangal na trabaho ang pagiging nightclub waitress. Paggabi, yun ang trabaho ni Kichi. Ngunit madalas, parang nawawalan siya ng respeto sa mga tao doon sa biglaang pambabastos sa kanya. Ayaw naman din kasi niya na may sumisipol sa kanya o humahawak sa kanyang masiselang bahagi ng katawan, sa binte o kahit saan pa. Kaya ang manager naman ng club, nasa pabor niya. Kung sino humawak sa kanya, forever na mababan sa nightclub na yon. Kahit magmakaawa pa. Marami-rami rin ang pumasok sa gabing ito sa nightclub. Hindi na rin nagtaka si Kichi dahil Biyernes ngayon. Tuwing Biyernes kasi marami ang bumibisita doon. Lalo na ang mga kagaya niyang college student. Mga magbabarkada halos at maging mga nagtatrabaho sa isang corporate. Lahat makikita sa nightclub. Here's your order, the martini, sir. Bungad ni Kichi sa isang table. Ngumiti siya para naman may impact siya sa customer. Ngunit dahil din sa pagkabigla, tila gusto niyang umatras sa mesang pinagsiservan niya. That monster guy was here again. Nakangising nakatingin sa kanya. Habang siya gusto nang umalis sa kinatatayuan, pero hindi magawa dahil parang nakaglo ang paa niya sa sahig. Thank you, Kichi. Magiliw na sabi ni Paul. Ito ang pinagservan niya ng martini. Ngunit ang akala ni Paul aalis na siya. Pero nang muling magangat ang tingin ng lalaki, pagkatapos ibigay nito sa kaibigan ng inumin, nandun pa rin si Kichi. You okay? Nagtatakang tanong ni Paul. Ngunit hindi siya agad nakasagot. Tila hindi niya masikmura ang gusto niyang maramdaman sa mga oras na yon. Gumapang pareho ang inis at pagkahiya sa sistema niya. Muling bumalik sa kanya ang nangyari kanina. Nahihiya siya dahil doon. Ngunit hindi naman din siya agad makaalis dahil para siyang na-paralyzed. Pangising-ngisi lang din ang lalaking kinaiinisan niya hanggang sa mapaluha siya ng hindi namamalayan. Naalarma naman si Paul at maging ang lalaki na wala ang ngisi nito at tila ba nakaramdam ng kaba habang napapatanong ko anong nangyayari kay Kichi. Hindi nagtagal tumayo ito at naglakad patungo sa babae. Iniwan ito ang tropang nasa kanilang table para lamang dalhin sa labas si Kichi. Nagpatianod naman ang dalaga. Doon sila sa emergency exit lumabas. Pagkalabas naman, bumungad sa kanila ang malamig na simoy ng hangin. Iwan mo nga ako. Napatingin din ang lalaki sa kamay niyang nakahawak sa braso ng babae at mabilis itong binitiwan. Umiiyak pa rin ang babae. Kaya hindi niya maiwasang magtaka. Why are you crying? Umiling naman si Kichi at mabilis na pinalis ang pisngi niya ang nagsisitakas ang luha. Wala to. Saad ng lalaki. Natatawa ito pero pinigilan niya. Wala. Pero umiyak ka na makita ako. Agad namang nagangat ng tingin si Kichi sa lalaki. Kunot ang noon niya at napag-isip-isip na gusto niya itong sabunutan. Ngunit naalala niya naman nasa worksite siya. Hindi siya pwedeng manakit. Hindi naman din niya yun gawain. Kapal naman ang mukha mo, no? Gigil niyang tanong sa lalaki. Nagkibit balikat din naman ito at kinisihan lang siya. What makes you cry? Your name is Kichi? Basa niya sa nameplate ng dalaga. Saka ito nagangat ng tingin, kaya hinuli niya ang mata nito. Tila naghihintay siya ng sagot mula sa babae. Agad namang tinakpan ni Kichi ang nameplate at bahagyang umatras para palakihin ang distansya sa pagitan nila ng binata. Wala kang pake. Umarko ang kilay ng lalaki. Gumuhit ang ngisi sa labi. Tila hindi niya inaasahan ang pagiging masungit ng dalaga.
Naranasan niya rin naman yun. Kaninang hapon, nang makita ang dalaga sa hotel room niya. Bigla ulit pumasok ang nakakatawang eksena na naganap sa kanila ng dalaga. Nagkibit-balikat na lang ang lalaki. I'm Christoph. Christoph Escalante. Tinatanong ko ba? Pambabaran naman ni Kichi. Napabuntong hininga na lang ang lalaki. Wala na siya nagawa pa dahil sa kagaspangan ng ugali ng dalaga. Iba ito sa mga nakasanayan niyang babae, kung saan mas malambing at mas malambot para sa lalaki. Pero si Kichi sa paningin niya, parang napag-isipan niya lang na thrill para sa kanya ang babaeng to. Diyan ka na, may trabaho pa ako. Rinig niya sabi ng babae bago pumasok pabalik sa nightclub at iniwan siya mag-isa sa labas. Sa huli, napabuntong hininga siya. Napapatanong siya sa sarili. Hindi ba niya nakita ang charms ko? Hindi ba niya naramdaman ang charm ko? Napailing naman siya. Bakit niya ba yun iniisip? Hindi naman talaga siya bothered dun sa babae. Pero iba rin talaga ang atake ng presensya ng dalaga sa kanya. Sa kabilang banda naman nahimasmasa na si Kichi at pinagpatuloy ang pagtatrabaho. At bago pa man siya makapagtapos sa shift niya, tinawag siya ng boss niya. Kichi. Agaw pan sinatawag ng kanyang boss kaya napailing siya at naglakad palapit dito. Po, may kailangan po kayo? Pasensya ka na talaga. Tila nerbiyoso ang tono nito. Dahilan para magtaka siya sa kung anong nangyayari. Bakit po, may nagawa po ba ako? Masisisanti po ba ako? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Na agad namang inilingan ng kanyang boss. Hindi naman pero... Pero po, you've been moved to escorting. Diretsahang sagot ng kanyang boss. Matigas pa ang naging paglunok nito pagkatapos sabihin yun sa dalaga. Po? Di ba po? Hindi po ako pumayag sa ganyan. Kichi, dear. Malaki ang binayad niya sa iyo at sa nightclub. Besides, kilala mo din naman daw siya. So, walang problema. Kilala? Sir, wala po akong kilala dito. Kahit na isa sa mga customer, wala. Kaya lang po at ang mga nakakatrabaho ko. Wala po talaga akong kilala dito, sir. Si Christoph, hindi mo kilala? Natigilan naman agad si Kichi nang marinig ang pangalan ni Christoph. Christoph? Alam niyang narinig niya na ang pangalan na yon. Pilit niyang inaalala kung saan. Hanggang sa bigla niyang naalala ang tagpo kanina sa emergency exit. Ang lalaking yun? Bulong niya sa sarili. Agad naman siyang umiling. Hindi pwede yun. Hindi niya gusto ang manyakis sa pag-uugali ng lalaking yun. Kaya mabilis naman din niyang inilingan ng boss niya. Ngunit sa huli wala siyang nagawa. Kundi magparaya na lang. Lahat na impormasyon niya, nasa lalaki na. Hindi niya masisisi ang kanyang boss. 4 na milyon ba naman ang ibinayad sa club? Hindi pa kasali ang tip-off nito. Nakalimutan ding tanungin ni Kichi sa kanyang boss kung magkano ang kanya kung sakaling susulpot man siya bilang escort ng lalaki. Natapos na ang shift niya. Nakaalis na siya sa nightclub. Sinuot niya na ang vest na pang-delivery. Madaling araw na at yun na lang ang natitirang trabaho niya. Agad siyang pumara ng tricycle at dumayo na sa headquarters ng delivery riders. Doon nag-time in siya, humiram ng bike at ang delivery bag. Habang nagpepedal, napapaisip siya sa sarili. Dala-dala niya ang order ng customer sa mga sandaling yun. Mabuti nga, marami-rami ang naging customer niya. At kahit papaano lalaki ng bahagya ang kanyang tip. Sa bawat pedal, ilang pawis ang umaagos sa kanyang noo. Hanggang sa maging ang likuran niya, basa na rin ang pawis. Napapagod na siya ngunit hindi siya kaagad susuko. Marami-rami pa siyang kailangang bayaran. Hanggang sa may natanggap siyang order mula sa unknown number sa delivery app. Marami-rami ang pagkain na in-order kaya bahagyaring bumigat ang kanyang dala. Nang masigurong wala na siyang na-miss, nagpedal na siya ulit patungo sa nasabing address. Ngunit sa pagpedal niya, nabigla siya dahil pamilyar ang address
na sinabi ng delivery app. Saka lang din niya napagtanto na tama nga ang hinala niya. Sa hotel kung saan namamasukan siya bilang cleaner, yung last stop ng address. At nang tignan niya ang complete information, napapikit siya. Yung lalaki na naman na yun? Inis niyang tanong sa kanyang sarili. Gusto man niya i-cancel lahat ngunit hindi naman pwede. Marami ang order. Saka hindi siya pwedeng umatras dahil siya magbabayad kung sakali mang gawin niya yon. Oh, Kichi, napadalaw ka? Takang tanong ng kilala niya sa front desk. Bahagya niyang inangatan ng kasukbit na delivery bag. Sa likod niya, na siya namang tinanguan ng kakilala niya. Nasa taas ba yung Christoph? Tanong niya sa babae. Kanya ba yan? Tumango naman si Kichi, kaya nanlaki ang mga mata nito. Gosh, ang dami. As if kaya ng lalaki yung kainin lahat ng tono. Nakairap na saad ni Kichi. O siya, saglit lang ah. Check ko lang muna kung naka-check-in na ba siya. Sabi nito sa kahinarapang computer. Saglit itong nagtipa sa computer, saka binaling ang atensyon pabalik kay Kichi. Confirmed. Nandun siya, naka-check-in na. Agad namang tumango si Kichi at nagtungo sa elevator. Pinindot niya agad ang floor number ng penthouse. At habang nasa loob ng elevator, marami siyang tanong sa isip patungkol sa lalaki. Kung bakit kinuha siya bilang escort at bakit ganun kalaking halaga ang binayad nito sa nightclub. Tila, matagal-tagal din siyang napaisip nun. Saka din siya napabalik sa sistema nang bumukas ang elevator. Inayos niya ang sarili, saka bumuntong hininga at lumabas na. Inihanda niya ang sarili na dapat ay hindi siya mautal kapag kaharap niya na ito. Wala naman din siyang dapat ikautal, pero kasi minsan, nauuna yung pagkahiya niya dahil sa nangyari. You're here. Tila napatalon siya ng konti ng mamalayang pinagbuksan siya ng lalaki. At may ngiting sinalubong siya. Naramdaman niya ang bahagyang pagkailang sa nakita. Disenteng tignan ng lalaki. Hindi pareho kanina na tila mukhang playboy ang dating. Nakaitim na polo ito, naka-button down pa, saka pinaresa na itim na stocks. Hindi niya rin maiwasang hindi yan pansinin dahil sa totoo lang, agaw pansin naman talaga ang lalaki. Tumikim ang babae at tinanguan lang ito. Come, pasok ka. Agad namang nagbigay ng espasyo si Christoph. Niluwagan pa ang pagkakabukas ng pinto para sa dalaga. Huminga ng malalim si Kichi. Saka nagdesisyong pumasok na sa hotel room. Tila para sa binata naman, may kung anong kumiliti sa kanyang sistema at panay ang kanyang ngisi nang makitang pumasok na si Kichi sa unit niya. Hindi naman na ito bago sa kanya pero parang gusto niyang magtagumpay sa kanyang plano. Hindi nagtagal pumunta si Kichi sa dining table ng kwarto. Isa-isang nilagay doon ang mga pagkain. Sari-sari ang pagkain na yun. May chow fan, sabaw na pampawala ng kung anong pagkatip simula sa pag-iinom, at kung ano-ano pang mga putahe. Ang dami mong pinang-order? Ikaw lang din naman ang nandito. Bungad niya kay Christoph, na nakasunod sa kanya pagkatapos nitong isarado ang pintuan. Humilig naman si Christoph sa counter. Pinapanood si Kichi na hinahanda ang orders niya. Hindi lang naman kasi akong kakain. Of course, no? Literal na hindi lang ikaw mag-isang kakain. Siguro kasama mo yung babae mo. Meron ka siguro nakuha mula sa nightclub namin, no? Tumaas naman ang isang kilay ni Christoph sa narinig. What? Anong babae? Babae! Chicks! One night stand, girl! Napaawang naman ang labi ni Christoph. Oh God! Do you think I'm a womanizer? Sinong hindi? 10 supot ba naman yung nagamit mo na contraceptive? Lakas ng stamina mo no? Napatawa ang lalaki. Doon mo lang binase? Yung magiging kasama ko ngayong gabi? Correction, madaling araw na. Rebat ng dalaga saka siya hinarap. Sit. Agad naman siyang binigyan ng dalaga na makahulugang tingin. Opo, kung di ka makaintindi ng English. Shut up! Estudyante ako, no? Nag-aaral ako.
Don't underestimate me. Napangisi naman ang lalaki saka bumalik sa pagkaseryoso. Oh, edi umupo ka nga. Nakakaintindi ka naman pala ng Ingles hindi ka pa umupo. Wala namang choice si Kichi kundi umupo sa harapan ng lalaki. Kumilos ito at kinuha ang pagkain. Binigyan niya si Kichi ng sabaw at kanin. Dahil marami nga ang in-order niya. Nagtaka naman si Kichi doon kung bakit namamahagi ng pagkain ng lalaki sa kanya. Ano yan? Pagkain malamang. Pambabara ni Christoph ngunit hindi sadya. Talagang naiinis lang siya sa ugali ng babae. Pero alam niyang kaya niyang tiisin yun. I ordered a lot of food because you work hard. Ha? Para sa'yo to, kako. Yung iba akin. Pero nung nakita kita sa daan, bigla ako naawa sa'yo Di ko naman kailangan na awa mo, no? Alam ko. Nagpresenta lang din ako. Kasi bukod sa awa, parang nararamdaman ko hindi ka pa kumakain talaga. At nang sabihin niya ni Christoph, hindi rin nakaligtas sa pandinig dito ang pagkulo ng tiyan niya. Kaya napatawa ang lalaki. See? Gutom ka na. Napalunok si Kichi at napailing. May trabaho pa ako. Tumawag na ako sa HQ niyo. Sabi ko, I'll take you out. Ano? Yes. Anong take out? Tumawag ako. The moment I saw your uniform, sinabihan ko sila na lahat ng magiging orders ko ngayon, sa'yo lahat hahantong. Binigyan ko sila ng tip. So don't worry. Hindi ka nila i-kick out. Di yun mangyayari. Hindi naman makapaniwala si Kichi. Ano nga ba itong binatang sa harapan niya? Bakit nadadaan niya sa pera ang lahat? At saka bakit parang siya lagi ang punteriya nito? Nagsimula nang kumain si Kichi habang pinapakinggan ang mga random na kwento ni Christoph. Hindi niya inakala, kahit pa man may kagapuhang taglay ang lalaki, mas madaldal pa ito kesa sa kanya. Hanggang sa umabot sa puntong nasalang din siya sa Q&A dahil dito. Tinanong kung bakit ang dami niyang trabaho sa isang araw. At syempre, sumagot din naman siya. Grabe pala talaga yung napagdaanan mo, no? Tapos na siyang kumain, pati si Kichi. Pero inisip mo rin bang baka bumalik yung parents mo? Hindi. Sino ba naman babalik kung sa mga mata nila nung iniwan nila kami na nakababata kong kapatid? Parang sabik na sila makawala sa kung anumang aksidente nila nagawa. At habang nagtanong si Kichi, biglang napaluha din siya. Uminit ang magkabilang dulo ng kanyang mga mata at nagsibagsakan ang kanyang luha sa pisngi. Agad na napatayo si Christoph at may kinuha sa cupboard. Nang makuha niya na ito, binalikan niya si Kichi. Inabot niya rito ang tissue. Baka may dubito kaya binibigay mo sa akin. Natatawang sabi ni Kichi bago tanggapin ang tissue at pinunasan ng luha. Napatango na lang si Christoph at napatawa na lang din. Hanggang sa hindi nagtagal, nagpaalam na si Kichi. Nagpasalamat siya sa lalaki nang ihatid siya nito patungo sa labas. Take care. Huwag mong kalimutan yung alok ko Be my escort. Ani Christoph, saka kinindatan ng babae. Nakasalukuyang nagsusuot ng helmet. Umirap naman si Kichi habang natatawa. Loko. Pero sige, pag-iisipan ko, mukhang mabait ka naman Talagang mabait. O siya, sige na, alis na ako Salamat sa pagkain. Nag-enjoy yung tiyan ko. Tumango si Christoph at kumaway na rin. At nagsimula na magpidal ang babae paalis. Pinanood niya ito hanggang makaalis na ang babae ng tuluyan. Hindi makapaniwala si Christoph na may babae palang kayang gawin ng ganun. 3 trabaho sa isang araw. She's unbelievable. Bulong niya sa sarili at pumasok na pabalik sa hotel. Kinabukasan, nagising si Kichi na mingiti sa labi at hindi niya alam kung bakit. Pero dahil siguro unang beses niya maka-encounter ng ganong customer. Si Christoph pa talaga na inakala niyang manyakis, mabait pala, at nagkausap pa sila na maayos kagabi. Ganda siguro ng gising mo tayo, Kantsaw ng kapatid niyang si Percy nang makita siyang nakangiti habang nagluluto. Naku, hindi naman. May boyfriend ka na, Natigilan siya sa tanong ng kanyang kapatid. Ramdam niyang uminit ang kanyang pisngi at paniguradong namumula na siya.
Ngunit, alam din naman niyang morena ang balat niya, hindi siya kaputian. Kaya paniguradong hindi malalaman ni Percy na namumula siya. Anong pinagsasabi mong boyfriend? Wala no? Sus, takot ka lang talaga na iwan ako mag-isa ate eh. Huminga ng malalim si Kichi at hinarap ang kapatid. Percy, hindi pa magagawa ni ate na mag-boyfriend. Eh di ba may promise pa ako sa'yo? Saka marami pa akong pinoproblemang bayarin. Wala sa listahan ko ang ganyan. Ngumuso din naman ang kapatid niya. Sabi mo yan eh. Eh di sige, maniniwala na lang ako. Natatawang sagot ng nakababatang kapatid niya. Napatawan na lang din si Kichi at akmang babatukan ng kapatid nang mabilis ito nakaiwas. Napailing na lang siya. Sa ate kung mahirap na yung pinapasan mo, pwede naman ako huminto na lang muna. Magko-construction na lang din ako. Hindi pwede bunso. Kahit pa maghirap ako sa pinapasan ko. Hindi kita pahihintuin sa pag-aaral. Importante ang edukasyon. At kahit ano pa mangyari, tatapusin mo yung pag-aaral mo. Ayos lang din sa akin. Kung kahit ako na lang muna yung hihinto. Ate naman eh. Wag ka na madrama dyan. Ako yung pabigat, wala na nga ako naiaambag eh. Nanlaki ang mata ng dalaga at agad dinaluhan ng kapatid. Pabigat? Paano mo nasabi yan? Percy, hindi ka pabigat. At saka kaya ko naman eh. Kaya ko lahat, kaya huwag kang mag-alala. Hindi ka pabigat sa akin. At kahit pa man wala ka naiaambag na pera, o kung ano man para sa gastusin dito sa bahay, ang importante nag-aaral ka na mabuti. Yun ang pinakamalaking ambag mo para sa akin, para sa atin, para sa pamilya natin. Tila may humaplos sa puso ni Percy, habang naririnig niya yon sa kanyang ate. Napaiyak na siya. Mabilis siyang niyakap ni Kichi. Palagi niyang pinasasalamatan na may kapal. Dahil swerteng napadpad siya sa isang mapagmahal na ate, katulad ni Kichi. Ngunit tila gumuho ang mundo ni Kichi nang makatanggap na isang tawag mula sa eskwelahan ni Percy. Ang inaasahan niyang achievement, disappointment pala. Ano pa nangyayari, sir? Tanong niya sa principal. Tumikim ang principal at agad umayo sa pagkakasandal sa swivel chair nito. Ito po ang kapatid niyo, nakabuntis. Pumunta rito si Mrs. Palangka para i-clarify ang ganap na ito. Si Mrs. Palangka ang ina na nabuntis si Percy. Napatingin din naman si Kichi sa ina ng babaeng di umano na buntis ni Percy. Tila hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang bunsong kapatid niya nakabuntis. Ang bilis ng pangyayari. Hindi to pwede. Ilang linggo lang ang lumipas tapos ito agad ang bungad sa kanya. Napaliw pa siya sa trabaho para dito. Hilingon din naman niya ang kapatid na ngayon nakayuko. Senior high ang kapatid niya. Ngunit, hindi pa ito marunong mag-alaga ng buntis. At sigurado siya doon. Napapikit siya. Hindi niya inaasahan to kaya bigla siyang nahirapang huminga. Ate, ayos ka lang ba? Napadilat siya ng mata at tinignan ng kapatid mata sa mata. Ngunit agad niyang iniwas ang tingin dahil galit siya. Hindi niya matatanggap kung anong nangyayari ngayon. Iha, tawag ni Mrs. Palangka kay Kichi. Ayoko manghimasok sa buhay niyo. Pero kahit pa man siguro na naghihirap ka sa mga trabahong pinapasukan mo. Sigurado akong hindi kaya ni Percy na panagutan ng anak ko. Naalarma naman pareho ang magkapatid sa sinabi ni Mrs. Palangka. Napalingon si Percy sa kanyang ate at hinawakan ang kamay nito. Ang matay nakikiusap at umiiling pa. Tila hindi gusto ang magiging kasunod ng sasabihin ng ginang. Pagtatrabahuhan ko naman po. At saka nandito na rin naman po tayo. Ayaw naman siguro po nating lumaki yung bata na walang ama, no? Tumango naman ang ginang. Hindi natin paglalayuin yung mga bata. Maghahanap po ako ng ibang trabaho para masustentuhan na magiging anak ng kapatid ko. Hindi ko naman ilalayo ang anak ko, iha. Ang gusto ko lang naman talagang ipabatid ay tutulong kaming magulang sa pagtataguyod para sa magiging anak ni na Percy at ng anak ko. Wala akong planong ipaglayo sila. Dahil nagpakilala na rin niya si Percy sa akin. Sinabing mahal ang anak ko at ginawa talaga ang lahat para magtiwala ako sa kanya.
Mabait na bata si Percy. Kaya hindi namin gagawin yon. Tila proud na sabi ni Mrs. Palangka. Alam ko po pero talagang nagugulat lang ako, senior high pa lang sila pareho eh. Ang babata pa. Wala naman tayo magagawa, iha. May nabuo sa kanilang pagmamahalan. Mas naging malalim ang naging paghinga ni Kichi sa narinig. Sa isip-isip niya, nagdadasal siya na sana gabayan siya kung saan papunta ang lahat ng ito. Lumalala na rin talaga ang bilang ng kaso ng teenage pregnancy ngayon. Kinakabahan siya sa nangyari sa kapatid niya. Pagkatapos ng pagtitipon sa principal's office, nauna na silang lumabas ni Percy dahil kinakausap pa ng principal si Mrs. Palangka. Ate, pasensya na po. Hinarap niya ang kapatid. Percy naman, ba't mo naman nagawa ang ganitong bagay? Ate, sorry. Sorry talaga. Akala ko pa naman achievement to. Pregnancy announcement pala. Di ko naman talaga sinasadya, ate. Diba? Sabi ko naman sa'yo noon. Kahit na magpakasawa ka sa pag-ibig na yan, huwag ka lang makabuo. Di naman tayo mayaman eh. Hindi masyado mataas ang sahod, madadagdagan pa ako ng bagong trabaho para magsustento dyan kay Riyadh. Tukoy ni Kichi sa dalagang nabuntis ni Percy. I'll help. Tila napatalon si Kichi nang marinig ang pamilyar na boses. Saka lang niya napagtanto na si Christoph pala ang nasa likuran niya. Gulat ang kanyang ekspresyon at bahagya pang lumaki ang kanyang mga mata. Hindi inaasahan na susulpot ng biglaan ang binata sa sandaling yon. Naka-sunglasses pa ang binata at pinagtitinginan ng mga babaeng estudyante sa universidad. Christoph, anong ginagawa mo dito? I happen to visit the school. May kapatid ka dito? Wala. I was about to visit the principal. Dahil ito yung eskwelahang pinagdodonatan ko ng charity sa universidad. I donated the technologies being used by the science majors and the faculty here. Hindi naman makapaniwala si Kichi sa narinig. Technologies? Dito? Pero hindi na rin siya nagtaka kung bakit ganun karami ang nakakwento ni Christoph. Bukod kasi sa pagkakaalam niya na mayaman to, alam niyang bilyonaryo din to. At umuusad ang mga negosyo. Work under me, Kichi. Be my escort. I promise you. No such thing like that will happen if you work under me. I will give you enough money. Or more than what you need in a week. Napaisip si Kichi. How much can you pay me? 100,000 a week. 100,000 a week? Pasigaw na tanong ng magkapatid na si Kichi at Percy. Hindi makapaniwala sa naging alok ni Christoph. Yup. Only if you'll work under me. 100,000 sa isang linggo lang? Pag-uulit ni Kichi, tinanguan naman ito ni Christoph. Matigas na naging paglunok ng babae. Sa kahinablot, ang palapulsuhan ng lalaki upang magpunta sa tahimik na lugar. Sigurado ka ba sa alok mo, Christoph? Oo nga. Pero di nga, ang laki ng 100,000 sa isang linggo ah. Paano ko paniniwalaan yan? Huminga naman ng malalim si Christoph at inalis ang suot na sunglasses. Ngayon, nakasuot siya ng tuxedo at may kinalikot sa bulsa na nasa loob ng tux niya. Inilabas niya isang sulatan ng check at ballpen. Lumingon-lingon pa ito sa paligid, saka naglakad patungo sa isang bench at umupo. Nilagay niya ang papel sa kanyang kandungan at nagsimulang magsulat. This, 50,000. Kalahati muna sa ngayon. With that money, I think it can help your brother. Sure ba to? Ayaw mo? Akmang aagawin sana ito ni Christoph ng pabiro, ngunit agad nilayo ni Kichi. Ngumiti naman si Christoph sa tagpong yon. Kinagabihan, hindi malaman ni Kichi kung tutuloy ba siya o hindi. Naligpit naman niya ang maleta niyang may dalang saktong gamit para sa isang linggo. Nakapagpaalam na rin muna siya ng panandalian sa mga tinatrabahuhan niya, maliban sa nightclub na alam kung saan siya pupunta. 50,000 para sa kalahating linggo. Malaking pera yon.
At ang pangako ni Christoph, 100,000 a week. Ilang linggo lang siyang magtatrabaho, magkakaroon siya ng 1,000,000. Hanggang sa inabot siya ng umaga kakaisip. Hindi siya nakatulog ng maayos. Napabalikwas na lang siya nang marinig ang bahagyang katok. Ate, gising na po ba kayo? Bumukas ng bahagya ang pintuan at pumasok si Percy. Agad namang bumangon si Kichi at umupo sa kama. Tinignan niya sa mata ang kapatid at sumenyas na tuluyan itong pumasok. Mabigat pa rin ang pakiramdam niya sa nangyari. Ngunit kailangan din nila itong pag-usapan. Dahil hindi madadaan sa katahimikan ang ganitong kalagayan. Naging matagal ang pag-uusap nila magkapatid. Tinanong pa niya si Percy kung bakit hindi ito gumamit ng proteksyon. Ang sagot na hindi nila inasahang mangyari yon at nadala lang ng emosyon. Nakahinga ng maluwag si Kichi at pinagsabihan ng kapatid sa kalmadong paraan. Hanggang sa napagdesisyonan niya na makapag-meet up kay Christoph para sa trabaho. Pinagsabihan niya ang kapatid na 1 linggo siyang mawawala. Sumang-ayon din naman ang bunsong kapatid niya dahil alam niyang makabubuti yon para sa kanilang dalawa. Hindi nagtagal na matapos na si Kichi sa preparasyon, dumayo na siya sa meeting place nila ni Christoph, kung saan nasa pier magkikita ang dalawa. Mahigit ilang minuto lang na makarating siya doon. May nakita siyang isang nakasuit and tie na mga lalaki. Kinabahan naman agad siya. Ngunit naisip niya na baka alagad to ng binata. Bilyonaryo nga naman ito. Sinalubong siya nito at tinulungan papasok sa loob ng yate. Nagkita rin si Kichi at Christoph at agad nag-discuss tungkol sa kontrata. Like what we've agreed. 1 linggo lang. Sabi ni Christoph, if you finish the 1 week, I will give you 1 million. Sobra pa sa napag-usapan. Napangiti naman si Kichi at dinaan sa pagtango ang ngiti niya. Pero habang nakaharap sa lalaki, sinubukan niyang umirap kaya tumawa ito. Saktong Lunes naman na yon, kaya nagsimula na silang dalawa. Naging masunurin siya bilang escort nito. Hindi naman siya pinahirapan ng lalaki. Pinapakain siya nito na parang hindi isang escort kundi isang bisita. Naramdaman din niya na parang nag-iiba na ang pakikitungo nito sa kanya. Ganon din ang nararamdaman ni Christoph. At pakiramdam niya, wala na ang dating plano niyang patibong para mahulog ang babae sa kanya. Kung tutuusin nga'y parang siya pa ang nahulog dito. There's something inside him he can't explain. Araw ng Martes, pumunta sila ng ibang bansa. Hindi naman naging mahirap sa dalaga ang proseso dahil simula na magtrabaho siya sa hotel, tinulungan siya makakuha ng passport at visa. Nagpunta sila sa dagat at mga lugar na hindi inakala ng binata na makikita niya ng ganito kasabik at kasaya ang dalaga. Kahit pa hindi niya nakikita kung anong nakikita ng babae sa paligid, alam niyang masaya ito. Napaisip siya na tama lang yung ideyang dinala niya ang babae sa ganitong lugar. Miyerkules ng gabi, sa iisang hotel room sila tumuloy, pero may magkaibang kwarto naman. Sa guest room natulog ang babae, siya naman sa main room. Pero nagulat na lang siya dahil patay na ang ilaw, ngunit may naaaninag siyang tao sa sala. Gabi na, ba't di ka pa natutulog? Tanong niya sa babae at inayos ang roba bago umupo sa tabi nito. Malalim ang naging paghinga ng babae bago sumagot at mas niyakap ang binti. Wala lang. Napaisip lang din ako. What if hindi kami naghirap ni Percy? What if marami akong pera? Sigurado ako madadala ko siya sa ganito. May kung anong humaplos na pakiramdam sa dibdib ni Christoph na marinig yun. Bumalik sa kanya ang sandaling nakita niya ang dalaga. Doon sa banyo, habang nililinis ito ang kanyang silid. Masipag si Kichi. Ngunit, mapait ang mundo para dito. Pero hanga siya sa kung paano nito sinikap na maitaguyod ang buhay nilang magkapatid. At tila may sariling buhay ang kamay ng lalaki.
at marahang hinaplos ang ulo ng dalaga na parang kino-comfort niya ito. At dahil doon nakaramdam ng kaginhawaan si Kichi at di maiwasang mapangiti. Webes nang magising ang dalaga dahil sa narinig nitong parang may sumisigaw mula sa labas ng kanyang tinutulugan na silid. At di nga siya nagkamali. Nakita niyang may kausap na isang blandinang dalaga ang lalaki. Napahinto naman ang binata na makita siya, maging ang dalagang kasigawan nito. Napalingon din sa direksyon ni Kichi. What the hell, Christoph? Suminghal ang blandina at sarkastikong tinignan si Kichi mula ulo hanggang paa. Are you insane? You'll replace me with this cheap one? Never mind. Let's just call everything off. Naguguluhan namang napatingin si Kichi sa babae bago nilipat ang tingin sa binata. Nalilito siya ngunit agad niyang nabasa ang pangyayari sa paligid. Nakita niyang nangungusap ang mga mata ng binata. Ngunit nagkamali siya. Nadismaya siya sa lalaki. Akala niya matino ito. Padabog na pumasok si Kichi sa kwarto. Agad naglakad sa closet. Kinuha ang maleta. Nag-impake. Naghahanda pa alis. Hindi niya maintindihan kung anong nadarama ng puso niya. Para siyang nasasaktan. Pero ano namang karapatan niya masaktan, di ba? Webes pa lang. Napaisip siya kung sigurado ba ang puso niya. Nahuhulog na ba ang loob niya sa lalaki? Anong ginagawa mo, Kichi? Ba't ka nag-iimpake? Biyernes sa bukas. Mas mabuti nang handa ko yung sarili ko sa pag-alis. Maaga pa naman. Please, saka na lang yan. Sinubukan siya lapitan ng lalaki ngunit natigilan lang din to nang makitang umatras siya. Huwag kang lumapit, Mr. Escalante. Mas malamig na ang boses ng babae ngayon. Oh, please. Misunderstanding lang yung nakita mo. Wow. Talaga? Sino nga ba yon? Girlfriend mo? Fiancé? Asawa mo? Fiancé. Parang gumuho ang mundo ni Kichi sa narinig. Wow. Fiancé? Ba't di mo sinabi sa akin? Sagot! Kasi hindi naman siya ang gusto kong pakasalan. Pero bakit di mo pa na sinabi sa akin? Pinapamukha mo sa akin na kaya mo ako kinuha bilang escort para magselo siya? O ano? Anong dahilan mo? No, that's not it. Pero bakit nga? Bakit, Mr. Escalante? Can you stop calling me that? Why? Just call me by my name like you always do. Tumaas ang kilay ni Kichi. Hindi ikaw yung Christoph na kilala ko eh. Hindi ako nun kinuha bilang homewrecker. Oh please, Kichi. Hindi kita kinuha bilang homewrecker. Ano, ha? Sabihin mo kung ano kasi sa linggo na to na magkasama tayo, sigurado akong hindi lang ako basta-basta escort mo, Mr. Escalante. You bought me things. Let me eat dinner with you, spoil me with the things I didn't need or want. It's because I like you, Kichi. Pagputol ng lalaki. Dahilan, upang matigilan siya sa susunod na sasabihin sana. Kinuha kita kasi nung narinig ko na ngangailangan ka para maitaguyod ang nabuntis ng kapatid mo. Alam ko sa sarili kong hindi lang yun ang rason para kunin kita. Lumapit si Christoph sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang braso. At first, I didn't want to believe my heart. Magaspang ang ugali mo. I can't lie to that. Pero kalauna na makilala kita. Pagkatapos ng gabing malalim na pag-uusap natin. Ewan, Kichi. Ewan. Lumambot bigla yung puso ko sa'yo. Gusto kong alagaan ka pagkatapos ng gabing yun. Hindi ka maalis sa isip ko. That's why, nagpapapansin ako sa'yo. Kada makikita kita nagtatrabaho. I just want you under my care, Kichi. Hindi agad makapag-react si Kichi sa narinig. Malakas ang pintig ng puso niya. Mixed signals ang natatanggap niya sa lalaki. Ngunit ngayon, napatunayan na nga. Ngunit parang hindi lang din ang binata ang may nararamdaman, pati na rin siya. Hindi dahil inispoil siya ng lalaki sa buong linggo na yon. Ngunit nakitaan niya ito ng kabutihan. Ma-pride ang puso niya pero ngayon, parang hindi niya ito kayang itaas. Kichi, tinawagan ko siya kanina. Not to let her look down on you. I'm really sorry for that. Pero tinawagan ko siya dahil gusto kong tapusin ang arranged marriage namin. I don't like her.
At ayoko maikasal sa isang taong hindi ko gusto. Back to where I met you. To the club. Na hindi ko alam doon ka nagtatrabaho. And to that night, I knew you more. Alam ko masyado mabilis, Kichi, pero... Kusang humiwalay ang bibig ni Kichi nang makitang lumuhod ang isang tuhod ng lalaki. Agad niyang nakutuban ang gagawin nito. I want to marry you, Kichi. Alam ko masyado mabilis, pero gusto kitang alagaan. Kahit pa hindi ka sigurado kung gusto mong pakasalan ako. But please, let me do this for you. Ipinakita ng lalaki ang singsing kay Kichi. Kichi, will you marry me? Please marry me. Hindi sa pagmamayabang pero kaya ko ibigay lahat sa'yo. Kung nakapagtataka pa rin sa'yo lahat ng to, hayaan mo ko na iparamdam sa'yo na kaya kitang mahalin. Na hindi lang ako isang bachelor na maraming pera. Kaya ko kayong itagoy de Percy. At ang singsing na to, binawi ko pa to sa fiancé ko dahil hindi naman dapat sa kanya mapupunta to eh. Dapat talaga ibigay ko ang singsing na to sa taong tinitibok ng puso ko. Dahil ito ang sumisimbolo ng pag-ibig at sumisimbolo ng panghabang buhay. Hindi pa rin talaga makapaniwala si Kichi. Umiiyak siya pero pinatatahan naman siya ng lalaki. Kahit nakaluhod pa ito. Mabilis ang pangyayari. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na mahal niya ang binata. Nag-aatubili man nung una pero tumango siya. Ayaw niyang bitawan ang chance na ito na alam niyang minsan lang mangyari. Dahil para sa kanya ang pag-ibig walang pinipiling oras. Kapag alam nitong bubuo ito sa pagitan ng dalawang tao, sisibol ito anumang oras. At doon nagsimula ang kasunod na kabanata ng dalawang taong sina Kichi at ang lalaking nagngangalang Christoph. Ate, sigurado ka ba talagang papakasalan mo siya? Parang ang bilis naman. Tanong ni Percy sa kanya, kasalukuyan niyang suot ang wedding gown at nakangiti siya sa kapatid. Nangako naman siya sa akin, Percy. Kahit mabilis yung pagkakataon at oras, handa naman daw siya iparamdam sa akin na mahal niya ako ng buong buo. Mabilis nga siya, Percy. Ang bilis kumilos. Speed. Pero kitang-kita ko sa kanya na sincere siya sa lahat. Sa lahat ng pinapakita niya sa akin. At alam mo bang, nangako siya sa akin na hindi lang ako yung mamahalin niya? Pati ikaw? Hindi lang siya sa akin nanumpa, kundi pati na rin sa Diyos. Walang ibang nagawa si Percy kung hindi magkibit-balikat. Approve naman sa kanya si Christoph. Dahil ito ang tumulong sa kanya sa pag-aalaga ng kanya mag-ina. Ang ospital, kondo para sa kanila, mga kukuning yaya tuition fee para sa pagpapaaral ng anak nila ni Rian. Yun ang tulong ni Christoph para sa kanila. Hindi naman sa ginagamit nila si Christoph. Kusa rin talaga itong tumulong. Ito pa ang nagpumilit. Nagsimula ng tumugtog ang instrumento sa loob ng simbahan. Pumwesto si Kichi sa likod na nakasarang malaking pinto ng simbahan. Hinahanda ang kanyang sarili. Ikakasal na siya kay Christoph. Ilang minuto lang, bumukas na ang dalawang malaking pintuan. Bumungad sa kanya ang mga tao sa loob na naghihintay na pumasok siya. Ang ibang kasamahan niya sa trabaho, naroon. Ang ibang kamag-anak niya naroon din, pati pamilya ng lalaki. At ang kanyang tiyahin na hindi niya makakalimutan. Dahil ito ang kumupup sa kanya nung walang-wala sila. Nakakalahati niya na ang paglalakad papunta sa altar. Ngunit kitang-kita niya na umiiyak ang lalaki. Ito ang magiging asawa niya at makakasama habang buhay. Hanggang sa magpalitan sila ng wedding vows. Hindi pa man naghahalikan ng dalawa, nang aasar na humiyaw na sa tuwa ang nakararami. At nang sumapit na ang halikan ng dalawa, mas lalong naghiyawan ang lahat. Malalim, matamis at sinserong halik. Ito ang sandaling maipapangako ni Kichi at Christoph na buong buhay nilang aalalahanin. Mabilis man na naging takbo ng lahat. Alam nilang dalawa na kahit
bali-balik na rin ang mundo, mahahanap nila ang isa't isa. A week was not enough to surprise you with that proposal, love. Kaya nga hindi ko rin alam kung ano mararamdaman ko nun. But I'm glad you said yes. Siyempre naman, baka umiyak ka pa Napatawa naman si Christoph sa sinabi ng babae. Ilang buwan na nakakalipas, simula na lumipat sila sa bahay nila mag-asawa. At ngayon, nag-e-enjoy sila sa kanilang honeymoon. Hindi muna sila umalis ng Pinas upang mamonitor ang lagay ni Percy at ng asawa nito at na magiging anak nito. Pero, hindi naman nila kinalimutan ng mga bagay na nasa pagitan nilang dalawa bilang mag-asawa. Ngayon ay umpisa na paliliguan kita ng pagmamahal. Malambing na sabi ni Christoph sa kanya at niyakap siya. They cuddled as they watched the sunset at ito ang nakagawian nila simula nung maikasal silang dalawa. Umpisa? Mahal Malika, you've already showered me with love ever since the day you proposed. No, Malika. Nagtaka naman ang babae. Di kailan? It all started that night when I made you deliver all the food at my unit. Na nakasama kita at nakausap at nakilala ng totoo. You showed me the true you, kahit pa magaspang yung ugali mo. Hoy, grabe ka. But I truly love you. I love you so much. I love you too, Christoph. And thank you for understanding me. For making sure na maayos kami ng kapatid ko. Pati ng magiging pamangkin mo. Magiging pamangkin natin dalawa. Malambing na sagot ni Kichi at hinalikan sa labi si Christoph. Tumugon naman ang lalaki at mas pinalalim pa ang halikan na yon. It was a long yet passionate kiss of the married couple. Kampante sila sa isa't isa. They knew that nothing could stop them now. Masyadong mahal nila ang isa't isa at hindi papayag na maghiwalay pa. They are much made in heaven, forever and always. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Carlito Brambuela, Eva Woodruff, Evelyn Valera, Rowena, Marilyn Fuerte, Cecil De Luna, Arlene Dupal, Teresa Habalia, Hilda Alcomendras, Rosita Verdillo, Eva Jimenez, Cristina Maglalang, Gemma Valmonte, Amelia Bahar, at Amelia Lacostales. Maraming salamat po sa inyong lahat.